and will give you Rest. rest. So tonight, yun ang ibibigay ni Lord sa ating lahat. He will give us rest. Amen. Because we only find rest saan? Kanino? Kay Lord. Alam mo ninyo, this is my last talk, no? Here in Davao. Because I will be leaving, alam niyo naman yun, diba? Ayos na po ako. Si Manang Yan. Hindi ko siya matanggihan. And I was praying and asking God, Lord, ano ba ang gusto mong iwan ko na salita o salita mo na galing sa'yo sa mga taga-Davao? I've been praying for a week. So sabi ko, dito faith, blah, blah. Kagawa na po ako ng panayam ko for Davao. But 3 days ago, habang nasa simbahan ako, the Lord spoke to me. Sabi niya, healing. Mag-healing ka sa Davao. And I said, di ko naman yung ginagawa. In any love activity, especially if it's healing, hindi ko ako kasali doon. But, I remember, kung matatandaan ninyo sa sharing ko, pero matagal na yun na nung nagsimula ako kay Lord at hindi ko alam kung anong ministry, sabi ko, Lord, sa healing ministry na lang ako. Pero God has other plans, di ba? Hindi ako doon napunta, naging liturgy ako, naging moderator ako, at naging speaker. But after a couple of years, kasi God will always grant the desires of your heart. And so one day God told me, I have given you the gift of healing. Pero, sabi ko, thank you Lord. Pero syempre, hindi ko naman ginagamit yun dahil so the last speaker ako. Amen. And so one day, yung aking cousin, from the States, this happened 20 years ago. Pinaalala lang sa akin ni Lord 3 days ago. Sabi ko, Lord, ba't healing? No? Remember Perry? Si Perry po, 3 yung triplets sila. Pinsan ko, matanda ako ng 2 years. This happened 20 years ago. Mga 40 pa lang siya. From the States, umuwi siya rito, nagbakasyon, nagpunta sila sa Batangas. Swimming. And siguro nung around 6 p.m., unang araw sa Batangas, tinawagan ako ng kapatid ko. Sabi niya, ate, si Kuya Perry nasa ospital. Sabi ko, bakit? Heart attack. O sabi ko, kamusta na? Comatose. Alam niyo, kausap ko lang siya nang dumating, kinabukasan, nagpunta sa Batangas, tapos comatose na heart attack. Para kong kapatid yun. So hindi ako I prayed, hindi ako mapakali, hindi ako makatulog. At around, siguro mga 1 p.m., naalala ko siya, nagising ako. 1 a.m., nagising ako. Sabi ko, Lord, ipuin niyo po yung aking pinsan. Bata pa yun, bata pa yung anak mo. And then God told me, remember, I've given you the gift of healing. Use it. Sabi ko, pupunta ako ng ang Batangas, Lord. Sabi niya, my power transcends time and space. Just pray over him. Now, close your eyes. Put your hand in your heart and pray. So that's what I did. So, nakapikit ako, imagine ko si Perry, no? Lord, touch, heal him, make his heart new again, ganyan. And then all of a sudden, I had a vision. And in that vision, I saw my cousin lying down in a hospital bed. And then, biglang naramdaman ko, parang meron siyang, yung kuryente. Tapos nakita ko siya, gumanon siya, tapos dumilat siya. So, nagulat din ako. Tapos, natutulog yung husband ko. Tinignan ko yung relos, 2 a.m. Tingnan ko yung, sabi ko doon sa husband ko, Dad, may nangyari. Ano yun? Kinuwento ko. Sabi ko, nakita
ako eh. Sabi ko si Perry dumila. Sabi ko, bukas tawag ako sa hospital. Naunahan ako ng sister ko. Kasi nung time na yun, nakasign siya sa Batangas. Sabi ko, ate, si Kuya Perry, out of coma. Sabi ko, kailan? Kaninang madaling araw. Sabi ko, pwede ka bang pumunta sa ospital? Pakicheck mo nga kung anong oras. Pumunta siya sa ospital. Tapos siya, ate, 2 a.m. I just cried. But I didn't tell anybody about this. Wala akong sinabihan, natakot ako. Wala po akong sinabihan, asawa ko lang. At ngayon ko lang sinasabi. Sa buong lap-lap, wala po akong sinabihan. And so, whenever somebody is sick in the family, I would pray over them. But I never eat anything really na madami. Until, nagpunta po ako sa Japan. Alam niyo naman na ako po yung coordinator sa Japan. Yung Japan chapter ng Love Club. And nung nagsisimula kami, may isang may sakit. No? So ang request nila sa akin, Sister Bell, mag-healing ka na lang. Inuulit ko, hindi po ako nagpapagaling. Ginagamit lang po ako instrumento ni Lord. Also, I prayed. So, nagkaroon ng healing. Kundi lang kami ng pito lang, kasi nag-start pa lang yung Japan, wala pang community. And meron ako isang lalaki doon, about 8 years old. Ang pangalan niya ay, sabi ko na nga, nakalimutan ko eh. Dali kasi sinulat ko yung pangalan niya. Ano nga ang pangalan ng anak ni Sister Tess? Daiki. Yan, si Daiki. Si Daiki, nakita ko siya, nakaupo lang siya. Siya kumikipon, ganyan na siya. Oh. Ganyan lang. Tapos sabi ni Sister Tess, yan ang problema kung anak ko. Sabi niya, may autism yan eh. Di nagsasalita. Di kumikibo, ganyan lang yan, Sister Bell. So I prayed over Daiki. Years passed. Nakalimutan ko na si Daiki. Siguro mga 2 years. Nag-LSS kami. Pumunta ako doon. May sumalubong sa akin lalaki. Mamit pa sa akin. Sabi ni Sister Tess, natatandaan mo si Daiki? Sabi ko, hindi naman. Yung yung hindi kumikibo, yung sabi ko sa'yo, problema ko. Oo, natatandaan ko yung may autism. Oo, sister. Alam mo ba, nung nag-pray over siya, nagsasalita na siya, and ngayon nagtatrabaho na siya. So sabi ko, Lord, I've never done this except for that small group. Why are you asking me to do this? Eh, meron tayong format dito, di ba? Hindi ko nga alam, mapapayagan ako ni Manang Ani. So, ganito na lang, Lord. Since the first reading today, nung nagmisa ako niya is about Gideon, and Gideon asked for a sign. Sabi ko, I will ask for a sign. Gusto mo ba mag-healing doon sa Davao on Friday? Give me a sign. Sabi ko, bigyan mo akong sign. Katulad ni Gideon, binigyan mo siya ng sign. So, nakalimutan ko na ulit yun. Nangingi ako ng sign. And then, mamaya, siguro mga around mga 3 p.m. Nag-text yung anak ko. Sabi niya, Mami, si Gio, pinauwi galing school kasi nilalagnan. O sabi ko, sige, pray ko. And then, nag-text na naman siya after 2 hours. Ma, si Gio, 10 times na sumusuka. 3 years old yun. Sabi ko, dali mo sa hospital. Kasi ang delikado lang sa ganyan, yung dehydration. Diba? So, sabi niya, Ma, tumawag na siya, Ma, tignan mo, sinend niya sa akin. Doon kasi, sa Canada, makikita mo, pagka sinearch mo, tapos nag-google ka, lalagay mo emergency room of this hospital,
nakalagay doon, para bago matignan sa ER, yung batang yon, si Gio, 4 hours and 20 minutes. Sabi na, Mami, 4 hours. 4 hours pa. O sabi ko, ganito na lang. Bigyan mo na ng Pedialyte. Tapos, dahan-dahan mo lang ipainom. Sabi niya, text ulit, Ma, sinuko ka lahat. 3 times sumusuka, nang lalambot na. Sabi ko, kaya bang mag-video call tayo ngayon? Kasi ano na yun, madaling araw na sa kanila. Video call tayo, kaya ba? Sabi niya, oo ma, video call. So nag-video call kami, I prayed over Gio and I made the sign of the cross. Tapos ginawa ko na. Kalimutan ko na. And then, the Lord reminded me, you asked for a sign. Sabi ko, parang hindi ako ng sign. Tumawag ako. After 15 minutes, nakawaras ko. 15 minutes. Tumawag ako sa anak ko. Hindi niya sinasagot yung phone. Sabi ko, tulog na siguro. Aba, sandali lang. Nag-video call na sa akin. Ma, tignan mo si Gio. Si Gio, nagsasayaw ng ganyan. Tumingin sa and sabi ko, patay. Lord, gusto mo talaga akong tumuloy. Pero hesitant ako. Sabi ko sa kay Brother Manny, maghihiling ba ako? Sabi ni Brother Manny, ano ka ba? Hingi ka na. Dapat nga, hindi ka na nangingi ng sign eh. Kasi nung dumating po kami doon sa condo, dito yung kaibigan ko eh. Yan o. Sister Joy. Yan. Kaibigan ko. Siya po yung, palagpakan natin, galing mo sa Pilipinas. Siya yung nag-refer sa amin doon sa condo. Yung misimbahan, sa tapat lang. So nagsisimba kami everyday doon. At meron siyang novena. Eh ako naman, umatin lang ako ng novena. Nagulat lang ako, nung ikasyam na araw, nag-announce yung pare na magbibigay kami, tomorrow, the feast day of Saint Roch, magbibigay kami ng holy oil. Kasi siya yung saint na ang tawag sa kanya, the healing saint. Sabi ni Manny, di mo ba alam, pinrepare ka na nga ni Lord, dapat hindi ka na nga nangingin ng sign. Teka, ikaw kaya. Teka lang, meron pa ang problema. Tatawagan ko si Manang Ani kung papayag, naguguluhin ko yung kanilang prayer meeting. Sabi naman ni Manang Ani, Sister Bel, ikaw na bahala kung paano gagawin mo. Kasi may format tayo na sinusunod. Amen. 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 Ayaw niya ng hiling. Kasi kung ayaw niya ng hiling, huwag natin tuloy. Ligtas ko na yan kay Lord. Ligtas ko na kay Lord yan. Anyway, who is Saint Roch? Yan. Bago kasi gagamitin na natin siya ngayon eh. We will ask for his intercession. Who is Saint Roch? Si Saint Roch po, kaya siya ang patron saint nung pandemic. Diba? Dinadasal natin yung prayer kay Saint Roch ng pandemic kasi siya po, no, nung nakita niya may pandemya, ang ginagawa niya sa mga tao, nalagyan lang niya ng sign of the cross sapagkat may nagpakita sa kanyang anghel na ang sabi, put a sign of the cross and those people will be healed of their diseases and their ailments, not even pray over. Because I was worried na, buti na yung konti tayo, di ba? Usually puno dahil sa ulan. Pero paano kaya kung ang announcement, the next Friday, 10,000 each, swimming na lang sa baha. Swimming na lang, no? Kalbeba. Di ba? But, bibigay sa atin ni Lord ngayon is more than 10,000. Amen. Amen. Because we all need healing. Not only physically. Di lang mo physically. Ano? Spiritually. Ano pa? Addiction. Healing from addictions. Amen. Spiritual healing. Lahat tayo kailangan natin ng healing. Amen. And so si Saint Roch, yun ang ginagawa niya. He just makes the sign of the cross. I am here as a representative of the Lord. Amen. Amen. Whatever it is that I proclaim
gagawin ni Lord. Naniniwala kayo? Amen. But you have to have faith. Amen. Amen? Hindi ko alam kung sino gagaling. Hindi ko alam kung anong klase. No? It may not be physical healing. Baka mamaya masakit ulo mo, hindi mawala yung sakit ng ulo mo. But for sure, God will heal you. Amen. Amen. It may be, sabi ko nga kayo na, spiritual, it may be. Gusto ko kasi ni Lord, magpahinga ka. Maaaring healing dahil ikaw ng tao, walang ginawa, kundi mag-alala, mag-alala. Sakit din yan. Yung isa pa lang, pagkagising mo sa umaga, ano kaya ang mangyari sa akin, Lord, ngayon? Ano kaya ang lulutuin ko ngayon? Saan kaya ako kukuha ng dati? Maaaring natatakot ka kasi ang nanay mo may sakit, ang kapatid mo may sakit. Maaaring nag-aalala kasi nawalan ka ng labahan. God will manifest Himself tonight. Amen. Amen. At siguro may iiwan ko lang sa inyong lahat sa pag-alis ko ay ang ating pananampalataya. Because God said, I will never leave you nor forsake you. Walang room para matakot ka. Walang room para mag-alala ka. At mamaya, we will pray for healing and then, pipila po kayo. We will just put the sign of the cross. Hindi lang ako, hindi ko kaya, no? Lahat kayo, matatagalan tayo, may oras tayo dito. I will ask the help of some of the members of the liturgy. Pero, huwag kayo magsiksikan sa akin. Kasi siksikan tayo, doon tayo gagaling. Hindi, totoo yun. Sapagkat hindi ho akong nagpapagaling. Si Lord yung nagpapagaling. Amen. But, sabi nga, no, kailangan may faith tayo. Parang yung isang lalaki, mas atheist daw siya, atheist, naniniwala sa Diyos. Atheist. Nag-hiking siya. Nag-hiking. Pagkatapos, maggabi na, madilim na. So, hindi niya na nakita yung tinatapakan niya. Ayaw pa niya matulog, ayaw pa niya magpahinga. Naubos na yung kanyang battery ng kanyang flashlight. So, nangyari, nahulog siya. Paghulog siya, buti na lang, nakakapit siya. Ewan ko kung ano kinapitan niya, basta nakakapit siya. Sabi niya, help me! Help me! Save me! Help! Wala nakakarinig sa kanya. Tapos naalala niya, totoo kaya may Diyos. Tawagin kaya ang Diyos. Sabi niya, Jesus! Kung totoo ka, ligtas mo ako dito! Saluhin mo ako dito sa bangin! Ligtas mo ako! Help me! Save me! Aba, sumagot si Lord. Wala na, sabi ni Lord. Sabi ni Lord, tumalon ka. bumitaw ka. Bumitaw ka. Bumitaw ako? Oo, ayoko. Sabi niya kanya, save me! Please save me! Bumitaw ka nga. Ano sagot niya? Ayoko. Bakit? Takot Pag siya. bumitaw ko, edi namatay ako. Sabi ko nga, sir, save me, papatayin mo naman ako. So, nakakapit siya. Mawit na siya. Pagod na nga siya. Nanginginig-nginig na siya. Tapos nag-umaga. Pagkita niya, ano? Ayan lang pala. Sinabi ko na nga, bumitaw ka eh. Sometimes ganyan tayo, di ba? Lagi natin pinagtutudahan si Lord. Usually sa healing, no? Pag healing, sabi mo, o sometimes, di ba, binibigyan naman tayo ng authority to heal all of us. You can pray over your children. Pagka pinray over mo, ano, masakit ka ba? Masakit ka ba? Nilalagnat ko. Huwag mo naiintindihan, basta pinray over mo. Amen. Amen. God is good. all the time. And all the time. God is good. So tonight, we will open the floodgates of heaven. Amen. Buksan natin ang floodgates of heaven. How? Paano? Because every time we worship the Lord, ano nangyayari? Pinakahinaan ng Diyos. I want you to close your eyes.